So ano ang natabo diriya sa bahin sang kaso sang mayor sa Banwa sang Bugasong in the person of Mayor John Lloyd Pasete, Director? Ang aton dara nga nga nakitaan nga mga backgrounder sa sina nga kaso, amo ang pagka nga sang 2016 election si Mayor Pasete nangin man dinalagon sa pagpadlaga niya, nangin mayor siya sang aton Banwa sang Bugasong. Okay. Pag nagpadalagan siya for re-election since 2019, ang election nagdaog man sa gihapon kag sang 2022 nagpadalagan siya liwat kag nagdaog man sa gihapon. So kung ang taon naton tatlo ka election na mangin madinalagon. Now for the May 12, 2025 elections, nag-file siya sang iya naman kandidatura bilang mayor man sa gihapon sang Banwa sang Bugasong. Now ang natabo syempre gin challenge ini ang iya baling kandidatura kagati nagkalambot sa aton commission kag ini gin desisyonan kahapon sa aton nga first division sang aton nga commission nga kung sa diin gin deklarar nga ang pagpadalaga niya sa para na sa 2025 election mangin ika-apat yan nga term. Okay. So ini nangin sa pagtanaw sa aton first division nangin mangin violasyon sa aton provision sa constitution kag violation man sa aton provision sa aton local government code ng aton bali nga mga opisyal para siya mayor stay lang sa ina nga posisyon hindi masubra sa tatlo ka terms. So mo na ang aton nga ang decision would be to cancel sa iya certificate of candidacy para sa masunod nga tuig nga election. Okay. So sa sini nga kaso may mga legal counsel ini sila, Director, no? Yes, that's true. May mga abogado man lang kuha nga nag-representar sila. Ano ang ila argumento kung nga nahambal nila nga pwede makapadalagan liwat si Mayor John Lloyd Pasete? Well, sa side naman niya ni Mayor Pasete, ay ilaya ilaya nga pagtanaw nga pwede pa siya makadalagan bangod man nga isang manugtapos ang iyang term sang 2016 nga pagpadalagan niya that is sometime in the year of 2019 nakitaan nga nagbayular siya sa isa ka election offense kag ini nag-lead sa pagkapriso for several months sang tuig 2019. So despite nga pa sa sulod man siyang despite the fact na priso pa siya that time naglagan sa for re-election. So balido in short, part sang iya ang ila argumento part sang iya 2016 to 2019 nga term may pila ka bulan nga na-interrupt ang iya baling na-interrupt ang iya nga term just like sa iya 2019 to 2022 nga term kay bangod sa sina nga mga binulan ara siya bali sa prisuhan. So ang aton nga constitution nga aton layi nagasiling nga para ang three-term rule mag-apply, dapat ang concern nga official na elect for that position kag nag-serve fully sa tatlo ka terms sa sina nga posisyon. So amo na bilang sa batibo nga pamangkot ang ilay paglantaw ni Mayor na hindi yan na fully serve ang 3 terms bangod man na interrupt ang iyang pagpungko bilang mayor sa first niya nga term kag sa second niya nga term. May pila ka bulan kay tungod at that time gani siya na kitaan nga nakabayular sa election offense kag napriso siya. Okay. So ano naman ang patanawan sa COMELEC sa argumento nga ini kung nga ang naging pamatbatan ini siya nga i-cancel ang iya sining
nga candidacy. So ang aton nga nga nakita sa explanation sa aton nga first division, kontra sa pagtan-aw sang ni Mayor Pasete nga si Mayor Pasete naka-serve fully sang iya baling nga posisyon bilang mayor. Ang pagkapriso is not bali an interruption sang iya nga pagka-mayor. Meaning, duro diretso ang iya pagserbi bilang mayor. So, tungod nga hindi siya interruption sang iya pagka-mayor, then ga-apply ang 3-term limit. In short, hindi na siya pwede. Nga kung i-allow pa siya susubong maglaga sa 2025, mangin ika-apat siya na nga term. So that's how the first division resolved the case. So, nang harap pa na subong decision sa first division, so there is still a possibility for Mayor Pasete Bali to initiate a motion for reconsideration para naman niya sa aton nga Commission and Bank. Do ano pa kalawig ang time ni Mayor Pasete nga maka-appeal sa first division, sir? Well, pag may harap man siyang inadlaw halin sa pagkabato niya bali sa so lang taon nato that would be, I think, I'm not really sure subong abyan-abi, if it is 5 or 15 days. Pero ang ang ato nang nga nakitaan sa subong, hindi pa man na final, pero depende gina sa komisyon. Kay balaan mo sa maabot ng sunod nga bulan, January, hindi lang gid ko kabalo kung ano gid nga adlaw i-finalize na naton ang aton certified list of candidates. So kay masugod na kita prepare balot template nga makasugod kita imprinta sang balota. Amo na gani ginatumod ko kung daw ano na lang kalawig nabilin nga oras niya antes schedule ang printing sang mga official ballots. Oh yes. So tanan hindi kita kasabat sila kay depende na sa NBank by then. Kag we are not up close man kung ano subong ka heavy ang load sa aton Commission and Bank. Kaya I'm sure damo man sila i-resolver pa nga mga petition for disqualification, petition to deny due course of candidacy, cancellation, kag mayroon pa gani nga sa mga petition to declare as nuisance candidate. So, lang tawon na to, how fast can the Commission resolve this in the event Mayor Pasete files a motion for consideration. So, after nga gin-file, ini ka gin-desisyonan sa first division, wala pa gali ini sang finality ang nasambit nga desisyon? Wala pa, kay tinara pa nga kay gayunan, si Mayor Pasete nga magpangaya sa motion for consideration. Okay. Kag ang masunod sini nga pagpasaka niya sang motion is sa in-bank na. Yes, sa NBank na. Okay. Oo, sa NBank na. Okay. So at least mula na may pamangkot man sa aton without you asking for it biyanabi para lang sa aton man nga mga tagpalamati. Yes, go ahead, sir. This is not a petition for disqualification. This is what was filed against him is petition for the cancellation of the certificate of candidacy. So kay tungod ang punto na diri naging misrepresentarya bali ang yakawali ang misrepresentarya bali ang pagfile sang sang kandidatura kay gintago niya nga hindi siya pwede gali nga magpadlaga na. So amo nang rason nga gin-cancelar. So dako ni nga bagay kay bala mo ginpamangkot ni sa aton man mga kauturan ano ang kinalain sang disqualification kag sang cancellation. Kung disqualification niya, kandidato siya, galing kung bangod man sa kung anong rason, na disqualify siya. Okay? So, kandidato siya from the start, galing na uguntat ang pagkakandidato niya, bangod man na disqualify siya for whatever reason. Ang naman niya, ang aton nga petition for cancellation, nga amuning sa Mayor Pasete,
kung i-cancelahon ang imo certificate of candidacy, hindi kaya considered as kandidato right from the start. Daw bali, daw ay ka lang niya nakapadalagan, amo lang nagwa ya. So wala ka padalagan. So anong epekto ya sina? Abyan babi, so ang epekto ya kung sa petition for disqualification, pwede ka masubstitutan. Kung diri sa cancellation, hindi ka na masubstitutan. I see. Okay. Amo na ang pinakadako nga diferensya sa sina nga mga petition. So kung maging final ining decision, wala kontra ang kasumpong niya. Ang pinakaano lang no nga mo na no hindi na sa masubstitutan ti kung duwa lang sila kadagan ang isa ti wala na kontra. No? Okay na siya. So makadto kita sa violation niya sang gun ban rule sang COMELEC during election period. Wala gali sang final judgment ining pagkalapas niya sang gun ban nga silingon nga hindi na siya pwede kapadalagan once nga ma-convict siya as a gun ban violator. Ang natabo sini, no, we're still talking about Mayor Pasete. Ang nahibaluan ko nung sang 2019 na to, no, na found guilty siya by the Regional Trial Court, nang appeal siya. Okay. Pag-appeal niya, I think na madinalagon siya sa diin, na-acquit siya. So that was last year, I think. No? So no overturn gali ang decision. Ang decision sang Regional Trial Court. Okay. So that explains the question kung nga nakapadalagan pa siya liwat although nga naging na-violate niya ning gun ban ruling sang COMELEC sang una. Okay. Is there any information nga gusto mo ipalabot sa aton mga kauturan samtang nagahilapit na ang tinion sa din ma-finalize na ang listahan sang aton sining mga kandidato? Sa subong, no, ako lang siguro nga reminder man sa tanan nato nga kauturan nga gasunod sa programa mo Babyan Abi nga sa January 12, no, mag-uumpisa ng aton election period, and that will last up to June 11, no, sa Maduson nga tuig. Bangod man, no, ang aton layi nagapatuman na sa mga regulasyon, no, during election period, magasugod na mga prohibited acts, no, ilabi na gid, no, ang pagpatuman naton sang gun ban, ang require naton, no, sang COMELEC exemption for all government agencies, no, sa transfer and details ang ilang mga personnel, no. Kadamo nakita sang ginapatuman ng mga regulasyon, and we are reminding all our people na they must comply, no, with this requirement of the law, no. Ang aton man yang we are still ongoing sa aton roadshow presentations na kung sa diin ang aton bading nga mga tanan nga election officers sa nagkalain-lain man naton nga munisipyo kag syudad, nagapatigayon gid sa roadshow, no, sa tanang nga kabarangayan o even sa mga different bali nga mga eskwelahan kag mga organisasyon, asosasyon, para lang i-demonstrate, no, ginapakita naton, ang ginademo naton ang makina, no, nga pagkagamiton naton sa May 12, 2025 elections, no. So ang aton nga suggestion, no, sa aton bali nga mga pumuluyo in the event there is a schedule in their barangay ang natalana, no, kung pwede, no, katuan gid nila, maka-experience sila how to ma-experience nila kung ano bala ang aton nga mga enhancements, no, nga gin-adapt sa subong election, na kung sa diin, no, ang mga ginapangayo nila nga mga improvements sa aton makina ginpatuman na naton. So kanami, no, experience ini
no, although basically it's still the same ang biyanami sang nagligad, mag-shade ka man Japon sang balota, kag i-fit mo ini sa makina, but we have to take note of the fact na kadamo tas ang enhancements, no, bisa na mga screen naglapad, ang mga resibo, may ano mo gida, no, touch screen ang monitor sa makina, pwede mo ma-review ang imo balota, makita mo kung sabi na ang imo balagin boto, amugin man ang ginbasa sang makina. No, kalami, no, again, no, kung may schedule nga roadshow sa ilang mga kabaranggayan, i-take advantage nila